Isa na ito sa pinaka-solid at pinaka-the best na adventure na naranasan ko. Dahil napuntahan ko lang naman ang isa sa pinakamaganda at pinakasikat na waterfalls sa buong Pilipinas. At nag-stay din kami sa isa sa pinakamagandang hot spring resort sa Laguna. Masasabi kong sulit at panalo ang tour package na inabil namin dito sa 88 Hot Spring Resort. Dahil bago mo marating ang Cavinti Falls, umasikat sa pangalan na Pagsanghan Falls, ay totoong adventure ang mararanasan mo. At talagang namangha ako sa ganda ng kalikasan dito. Grabe, napakaganda ng Bumbungan River. Mapapalab the Philippines ka talaga sa sobrang ganda, mga idol. At take note, hindi lang isang waterfalls ang makikita at mapupuntahan mo dito, kung hindi sobrang dami, mga idol. So dito nga kami nagpabook sa 88 Hot Spring Resort for 2 days and 1 night na may kasamang tour package sa Cavinti Falls. Dahil bata pa lang ako, isa na ang Pagsanghan Falls sa gusto kong puntahan, mga idol. At para makatipid ay nag-walk-in booking lang kami. At mula Quezon City ay bumiyahe kami ng more or less 2 oras. Gumamit lang kami ng Google Map at nilagay lang namin 88 Hot Spring Resort at sakto naman ang pin location, mga idol. At madali nga lang din siyang makita dahil nasa gilid lang din naman siya ng highway. Isa na nga ito sa masasabi kong isa sa pinakamagandang hot spring resort sa Laguna. Dahil meron lang naman itong 11 na hot spring swimming pool. Kaya ikaw na ang bahalang pumili kung saan ang trip mong mag-swimming. Meron sa taas ng burol, may malapit sa kanilang restaurant at meron din malapit sa kanilang mga rooms. At yung iba nga ay monitored pa nila ang temperature ng kanilang swimming pool. Napakadami ding spot dito na pwedeng tambayan na sigurado akong mawawala ang pagod at stress nyo dito, mga idol. May mini lawa din sila dito na napakadaming water lilies na napakasarap sa mata at kay gandang pagmasdan. May napakalawak na playground, napaka-presko nga din ng hangin dito lalo sa hapon at sa umaga. Kaya ang sarap maglaro dito ng badminton, volleyball at kung ano-ano pa. At hindi mo na din kailangan lumabas ng resort kung gusto mong mag-relax. Dahil nag-offer din sila dito ng kanilang signature Korean massage na talaga namang na-enjoy namin ang kanilang service. At dito na din kami nag-lunch sa kanilang Korean restaurant na napakasarap at very authentic Korean foods ang kanilang mga service. Pwede rin kayong umorder sa kanila ng mga hard drinks. Enjoy at pwede kayong mag-chill dito pagdating ng gabi. Dahil may live band naman dito sa isa pa nilang resto bar. Nakaramihan naman ng kanilang mga servings ay mga fresh seafoods. At dito na nga din kami nag-dinner. And after, ay in-enjoy na namin ang aming foods habang nakikinig sa kanilang live band. Dito pa nga lang sa resort ay sobrang na-enjoy na namin ang aming stay. Ito nga pala yung kinuha naming room, yung kanilang Bamboo Deluxe. Na pag titingnan mo sa labas ay napaka-native ng design. Pero napakaganda pala sa loob. Naka-fully air-conditioned na ito, mga idol. May isang queen size bed, may ref, na may mga naka-ready ng iba't ibang inumin. Kung gusto nyong umorder, may TV at may free wifi na din. Dryer, electric heater, maliit na cabinet na pwede nyong paglagyan ng mga importanteng gamit. May malaki at malinis na comfort room. Naka-hot and cold na rin ang kanilang shower. At provided na din nila ang amenity kit at towels. Day 2. Pagkagising nga namin ay naglakad-lakad muna kami dahil 11 pa naman ang take-off namin papuntang Cavinti Falls. Napakatahimik at napaka-nature vibes ng scenery dito, lalo na't abot tanaw at nasa paanan lang din naman ito ng bundok ng Maria Makiling. At pagkatapos ay nag-breakfast na kami. Wala na kaming binayaran, mga idol, dahil kasama naman ito sa tour package na inabil namin. And after ay nag-ready na kami para mag-check out dahil pupunta na kami sa pinaka-exciting part ng aming tour. Mula dito sa resort ay hahatid kami ng kanilang van papunta sa kanilang station. At dito mag-uumpisa ang totoong adventure. Pero bago kami umalis ay nag-lunch muna kami sa restaurant nila dito sa kanilang station. Free na din ito, mga idol, dahil kasama na din ito sa kanilang tour package. At pagkatapos ay nag-ready na kami para umalis. At kailangan natin magsuot ng life vest. Mula dito sa kanilang station ay sasakay kami sa bangkang Disaguan at babaybayin natin ang 8 kilometrong Bumbungan River. Una ay hihilain muna yung bangka namin ng bangkang Dimotor hanggang sa pinagshootingan ng teleseryeng Tabing Ilog. At mula dito ay mano-mano nang magsasagwan ang mga bangkero. Dito nga ay napabilib at napahanga ako sa galing ng mga bangkero. Biruin mo, 17 rapids at pasalubong sa agos ng tubig. Ang susuungin nila marating at makita lang namin ang tinatagong ganda ng Bumbungan River. Dito ko napagtanto, kaya pala talagang dinarayo ito ng iba't ibang mga turista dahil sa kakaibang adventure na mararanasan mo at para kang pumasok sa kakaibang dimension ng mundo. At sabi nga ng mga bangkero, karamihan daw ng mga pumupunta dito ay mga foreigner at 80% dito ay mga Koreano. Dito ay talagang kumbinsido naman ako dahil halos lahat ng nakasalubong namin at nakasabay ay puro Koreans. Unang ang stopover namin ay ang tinatawag na Talahib Falls. Grabe yung ganda ng falls na to, mga idol. Napaka-instagrammable. Ngayon lang ako nakakita ng ganito kataas na waterfalls. Kaya naman talagang hindi ko pinalagpas na hindi ako makapagpa-picture dito. At pagkatapos ay pumunta pa kami sa mas mataas at sa dulong bahagi ng Bumbungan River.
dahil dito mo makikita ang napakagandang Cavinti Falls o mas kilala sa tawag na Pagsanghan Falls. Mapapawaw ka na lang talaga sa ganda nito mga idol. Sobrang worth it. Dati sa libro ko lang ito nakikita. Mas nakaka-amaze pala sa personal. Kaya pala pati mga dayuhan ay talagang dinarayo ito. So kung gusto mo din maranasan yung ganitong klaseng adventure, ay pwede po kayong magpabook ng tour package sa 88 Hot Spring Resort. Mag-direct message lang po kayo sa kanilang Facebook page. Ito nga pala si Kuya Randy Adventures. Enjoy and God bless!